ayan, pagpasok ng unang thread pa lang, talagang ano na siya, hindi na siya mabubunot. So makikita nyo mahaba pa yung thread na ilalagay. Yan, pagka kinalas natin ng konti yan, isang ikot lang yan, bunot na. So ibig sabihin isang thread pa lang yung nakakagat nyan. So ayan, siguraduhin lang straight. Tapos ayan, makikita nyo lapat na lapat naman siya, tapos tuwid na tuwid naman yan. Then yung barrel niya sa gitna, nasa gitna ng quick fill at saka yung gauge, so nasa ibabaw siya. Ganyan yung forma niya. Ilalagay na natin yung o-ring. Yan yung o-ring, kung makikita nyo hindi ganun kataba, para mas mahaba yung buhay ng o-ring. Yan, makikita nyo saktong sakto. Yung gauge nya 3000 psi, yung output, yung input nya 5000 max, pero ito 3000 lang nilalagay natin talaga. Advice ko gamitin sa airgun 3000 psi lang para hindi delikado. Kasi pag kagaya nyan, tinesting ko na siya noon 4000 psi, okay naman doon sa airgun ko, pero hindi ko ina-advise na i-apply yun palagi, lalo't kung gagamitin malimit ginagamit sa field. Siyempre iba na yung nandun ta, kasi 4500 lang yung maximum pag hindi siya yung carbon fiber kasi 6.5 yung tinest siya sa 6.5, so 4.5 ina-apply nilang out, yung ina-apply nilang laman na compressed air. So dito sa atin, since pag hindi siya carbon fiber, 3000 psi lang advisable ilagay. Yung iba naglalagay lang ng 2.8 ganyan, pero sa atin pangkaraniwan nilalagay natin yung 3000 psi, yung palagi ng ganon. Yan, hindi na siya kasi subok na natin yon. Yung 2000 psi pagka hindi ka sigurado sa tank o yun kung anong rating nya, so yung iba 2.8 nilalagay, iba 2.5. pero kung masyado ng konti yon, sa 0.5 na tank kagaya nung pinadala natin nung nakaraan, medyo marami-raming shots na talaga yon. Pwede ka nang dumayo ng hunting na hindi ka sigurado kakapusin sa hangin. So dito ayan, ipapadala ko na to, tinesting ko lang. Ito yung regulator na pan-test natin. Ayan, medyo may konti na siyang, may konting may puti na doon, pero kung dito siya, kasi ito hiningi ko lang, pinagpalitan namin, sabi ko palitan na. Ito ay galing sa yung bakal pa yung ating offset noon, matagal na, nasa hindi nabababa ng 2 years. Kaya ayan, meron siyang ganyan kasi medyo masyadong matalas yung bakal na offset, tsaka masyado siyang kumakagat. So dito tama lang yan, ayan so saktong sakto lang siya. Pagka naiganon mo yan, wag lang yung kusa siyang makakalas, yan, ilak mo lang ng konti, yung ganon. Okay na siya, pwede mo na ilagay yung tank. Tapos madadagdagan pa ng konti yung higpit nito pag inipit mo na yung tank. So okay na yun, pag hinangina mo yan, okay na. Yung o-ring dyan ay advice ko kahit ganito lang kalaki din yan, kasi nakapit naman yan dito sa ating seat ng o-ring. Yan, kung ganyan lang ilalagay mo, okay lang yan. Para ayan, kung makikita nyo dyan, na siya, ayan, ramdam na ramdam yung paghakap niya. So hindi masyado siyang masikip, pero tama na kano siya. Ayan. So ayan, tinitingnan ko mabuti kung may nakasipot na o-ring, kung may nasisilip, kasi dapat yan nakatago talaga yung o-ring, hindi mo makikita. So yun yung talagang wala singaw na airgun kapag, so ayan, silipin maigi. So ayan, so okay na, ipapadala na natin to.
Salamat po dun sa order. Kumpleto na yan, may gauge na, may o-ring na. So ikakabit na lang, isasalpak na lang at magbubutas ng ano para sa lock nya. Kasi yan din yung request, hindi nakatread. Sa ngayon naman kahit nakatread naman wala tayong problema. Ang request lang yung pasok-sok lang para mas madaling gawin. Kahit sinong may airgun, si auto airgun, kayang gawin yan. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Pinakita ko lang bagong offset natin na ginawa.